Sa mga nakatira sa ilalim ng tulay, pagsusugal sa mga matatanda, pagligo naman sa ilog ang mga bata. Ito ang tanging libangan nila sa pang-araw-araw. Ang mga peligrong maaaring maidulot ng pagtira sa tabi ng ilog ayon sa Department of Health ay una, leptospirosis na nakukuha mula sa ihi ng daga, respiratory tract infection na nakukuha galing sa masamyong hangin dulot ng ilog, at diarrhea na mula sa tubig. Ngunit ginagawa naman daw ng DOH ang lahat ng makakaya nila upang mabigyan ng sapat na kaalaman ang mga residente na nakatira sa gilid ng ilog upang maiwasan ang mga pagkakaroon ng mga nasabing sakit. Pero bukod sa kahirapan na dinadanas ng mga nakatira sa ilalim ng tulay, nabubuhay din sila sa kaba at takot para sa pamilya nila. Nabubuhay sila na kayakap ang pangamba dahil sa panganib na kahit anong oras ay pwedeng mangyari. Ito si Aling Aidang. Ang kanyang 2 taong gulang na anak ay aksidenteng nahulog sa ilog, nalunod at namatay. Tunay na peligrong maituturing. Pero hindi ito naging dahilan upang umalis siya at ang kanyang pamilya sa kanyang tinitirhan. Ito nga pala yung ilog. Dito naubuhay yung mga taga-ilalim ng tulay na katira. Inaasahan na rin ang nalalapit na pagsasaayos ng tulay Kapulong. Pagkatapos ng kasulukuyang pagsasaayos ng tulay na ito sa Balut-Tondo. Maasa po ba kayong mapapaganto pa po itong lugar niyo? Para sa akin maasa rin. Tapos kung wala talagang no choice nasa barangay naman ang pagkakataon namin na kung saan kami location, kung saan dalhin. Yun lang. Pero sa ngayon, wala pa akong nababalitaan. Dahil matalas ako yung sa kabila bago. Wala pa. Isa rin sa napakabigat na problema ay ang walang katapusan at hindi maalis na mga basura na lalong patuloy na nagpapadumi sa ilog at nagpapasama sa kalusugan ng mga naninirahan sa gilid ng ilog. Malawak nga naman ang basurahan. Diretso tapon na ang mga dumi na nanggagaling sa mga bahay, kung kaya't napeperwisyo din ang mga di kalayuang flood control ng nasabing ilog. Pag tag-ulan, kahit mababang tubig, Magpakam kayo. basta dahil nga sa mga kasada kasi maraming pababa. Dito mapalat ng area namin, yung Mundo, Diviso, Dito po na dumadaan. Oo, dito. So paano po yan pagkadating po dito ng basura? Paano po siya nyo inaakyat? Paano po Hindi, binigay? meron kaming cross break yan. Ito. Oh. May ikot yun siya. Yung tubig, papasok dito sa pump. Yung basura na sa sala sa itaas. Tapos tinaano ng conveyor. Conveyor. Yun siya tapos. Saan nyo po dinadala yung mga naipon nyo po? Kinuha ng union. Dito ato tinatapon sa Pier 18. Pier 18. Halos lahat ng problema namin sa kanila. Sa kanila po nagagaling. Sa tingin niyo po sa kanila po talaga nagagaling pinaka? Hindi, lahat, halos yung buong area, buong haba ng estero dyan, halos lahat ng residential dyan, lahat ng basura. Opo, diretso po sa Diretso ka dito. Opo. Yung basura dyan, kita yung bundok dyan. Opo. So sa tingin niyo po pag napatanggal po yung mga nakatira sa ilalim ng tulay, kung ma-relocate po sila, ano po magandang idudulot ng po dito sa inyo? Hindi, kung wala na rin magtatapon, mawala yung mga sugatan dyan. Kung wala na rin magtatapon ng basura sa estero, siguro dito, di na naman kailangan ng mga tao. Opo.
Nagtungo kami sa National Housing Authority upang mapalalim pa ang usapan tungkol sa mga problema na kinakaharap ng mga informal settlers. Amang architecture? Yes, sir. Po kayo? Lain mo yan. -5. Ila kayo pa. Sir, magtatanong lang po kami ng mga possible renovation sites po sa Bulacan or site. Meron po kayo available na? Rekan? Tatanong mo siya? Bulacan area. Roland yan. Bulacan. Ilan hectares? Sir, yung i-renovate po namin is 100 families. Okay yan, tama-tama yan. Ang konti naman yun. Wow. Anong gagamitin niyo? BP220? Yes, sir. Familiar kayo. Ang balak niyong ilan size na lot? Ano ba? Oops, yata pwede 18 floor area minimum. Yung lot in Pero lot. yung lot nyo. Yung lot po. Tatanong nga po sa namin. Ilan na yung pictures doon? Yes, sir. Hindi ba? 22 yun, which ba? Floor area? Yung sa North Red. Okay, gagawin mag 22 yan. 22 na. Pwede ba sa inyo yung site na 22 yan. meron ng development? Floor area. Subetan nyo lang yung bearings niya, yung lot plan, ay mag-plan niya. Pwede ba? Pero may nakatira na, sir. Meron na. Yung sa akin. So yung ka, pwede po. Bago mo lang ginawa na. Lipatan ng kwan dito, ng mga nag-squat. Laki yun. Pwede? Wala akong Walang po. Meron ka dyan. kailangan niya yung may technical description. Pumunta kayo, hanap tayo na. Isang napakalaking tungkulin ng ating gobyerno ang magpatayo ng disente, sapat at abot kayang pabahay para sa ating mahihirap at walang tirahang mga kababayan. Kaagapay nito ang mga programa ng ating gobyerno tulad ng resettlement program, slum upgrading, sites and service development, medium-rise housing, core housing program, community-based housing program, at programs for families affected by calamities. Relokasyon ang solusyon sa mga pamilya na nakatira sa mga mapangahid na lugar tulad ng ilalim ng tulay, gilid ng ilog, estero, gilid ng tren, at basurahan o dam site. Sa huli, nasa atin na ring mga kababayan ang solusyon kung paano sila makakaahon sa ganoong uri ng tirahan at pamumuhay. Ang tanging solusyon ay pagsisikap ng bawat mamamayang Pilipino upang mawakasan na ang suliraning ito.